Ngayon naman po, ihanda po natin ating mga puso at isipan upang makinig sa salita ng Diyos. Kung maaari po, ilabas na po natin ating mga Biblia o mga cellphone, i-ready po natin yung mga Bible app. Dahil makikinig na po tayo ng salita ng Diyos na ihatid sa atin ni Dean Julie. So, magandang umaga mga kapatid. Dito sa kanan ko at sa harap ko. Ako po ay natutuwa na tuwing linggo na nakikita ko kayo. At kayo rin ba natutuwa na nagkikita tayo sa isa't isa? Pwede bang kakausapin niyo po yung nasa kanan niyo o kaliwa? Sabihin niyo po, natutuwa ako, andito ka ngayon. Sige nga. Oo, sige. Totoo yan galing sa puso. Ayan. At higit sa lahat, hindi lang tayo natutuwa, nandito tayo, kundi ang Diyos. Amen ba? Ayan. Paano? For 2 or 3 are gathered, more than 3 tayo, naroon ang presensya ng Panginoon. Ayan. So, sa umagang ito, di ba lahat tayo, magpapakita muna ako na isang photo. Ayan. Lahat tayo merong angking galing. Di ba? Na paano nilikha tayo ng God na unique ang bawat isa. Tapos ang bawat isa rin, merong angking talento o husay o galing. Whether pinag-aralan niya yon o hindi. Paano yung may mga tao na widow eh. Yung widow ba, magaling na tumugtog ng gitara, widow lang yun eh, di ba? Yung bang walang formal training. So kayo ba, ano ang galing nyo? Ayan, luto, drawing, anong galing nyo sa pagtugtog ng instrumento, pag-awit, at ano pa? Pagsayaw? Ayan, pag-decorate, yan. Buti na lang binanggit yun ni Pastor. Palakpakan naman natin ang mga waywap. Ayan. Nagdagdagan ng kulay ang ating worship hall. Paano yan ay pinagpaguran nila at ginamit nila ang angking galing na binigay ng Diyos sa kaya creativity. At kahapon, sa pangungulit ni Pastor Rodel. Sabi ko nga sa mga taga-BCF, naunahan namin kayo magdekorasyon, ha? Okay? Sila wala pa dekorasyon, eh, di ba? Angat tayo ngayon sa BCF, nauna tayo na 1 linggo. Ayan, district pa lang sila magde-decorate. So, meron dito, ito po, ay, ano lang yan, bumabati lang sa inyo ng Merry Christmas, wala na ibang dahilan. Ang tunay na star ng Pasko ay si Kristo, di ba? The reason for the season is Jesus. Ayan. So, balik tayo. So, ina-acknowledge namin yung galing ng mga waywap. Pero tayo, meron din sa kapwa natin, gusto sana natin, yun yung galing natin. O yung alam natin yung gawin, yung kaya nilang gawin. Amen? So, halimbawa, kaya ko yan dinrawing, kinuha ko yung image na yan, pinangarap kong matuto ng magbike. Yan. So, sino dito marunong magbike? Wow, sana all. Sana katulad nyo. Na yan. Ginusto ko talaga sana matuto magbike. Kaso mo, nung kabataan ko, circa, ayun, mga 78, 79, 80. Hindi ako nagpaalam sa magulang ko. Sumama ako sa taga-church. Pumunta kami sa CCP, yung sa Cultural Center of the Philippines. Paano? Ang luwag no, di ba? So, tuturuan ako magbike. Kaso mo, ay, nahulog ako, di ba? Siyempre, bago pa lang eh. Yeah, hulog. Eto ka mo. Hindi ko magalaw yung aking braso. Sabi ko, patay. Hindi alam ng nanay ko, tatay ko, na nag-aaral ako magbike. Tapos ganito pa. Diba? Nervyos. Yan. So, sa biyaya ng God, buti walang fracture. Hilot lang ng kapitbahay. At mula doon, hindi ko na tinangka na mag-aral muli ng bike. Dahilan sa pagalit ng magulang. Yan. At saka, nakakatakot, di ba? Parang konti lang na mali lang ng pagpedal ay pwede ka na maaksidente.
Yan. Kaya ako yan na banggit, paano yung ating pag-uusapan ngayon patungkol sa gulong. Yan. Lahat ng bike o kotse may gulong. Yan. So, patungkol sa gulong. Yan. Ito, hindi nyo siya kilala, papakilala ko, siya si Dawson Trotman. Si Dawson Trotman, yan ang founder ng Navigators. Ang Navigators ay hanggang ngayong buhay, pero sinimula yan mga 1930s. Yan. So, ano ang ministry ng Navigators? Campus ministry. Marami silang missionaries nagmi-mission sa mga universities. Sa Amerika, nagsimula, pero ngayon sa buong mundo. Okay? So, si Dawson Trotman nasa langit na. Okay? So, ang isa sa pinaisip sa kanya ng Diyos na tool, gamit, para matulungan ang mga kabataan, no, na nakakilala sa Panginoon, para magpatuloy sila sa kanilang paglagong espiritual. Ito yung wheel illustration. The wheel, ang gulong, ang ilustrasyon ng gulong. So makikita nyo dyan, yan, mamaya pag-aaralan natin to. Okay? Ng detalye. Ayan. So, nung ako ay high school, paano high school ako ay may nag-alaga sa akin. Ano ibig sabihin nun? May nag-disciple sa akin. So, ang ministry ni Dawson Trotman ay discipleship ministry. So, nakakilala ako sa church at the age of 10 years old. Tapos, yung Sunday school teacher ko, nung first year high school, yan, ano lang ako, no, grade 5, yun. So, nung first year high school ko, yung Sunday school teacher ko na si Ate Sara Espiritu, taga-Tambo, siya na ang nagturo sa akin paano patuloy na lumago sa buhay spiritual, yung materials na na-develop ni Dawson Trotman at ang kanyang team, Navigators Materials, yun ang nakarating sa Pilipinas, yun ang ginamit namin. Okay? Hanggang ngayon, makakabili pa ng Navigators Materials sa PCBS, sa mga Christian bookstores. Di ba na kamangha-manga, paano ang salita ng Diyos hindi nagiging obsolete, hindi naluluma, hindi nalalaos. Sabi nga, heaven and earth will pass away, but the word of God shall stand forever. Kaya, yung mga materials na yun, ni Dawson Trotman, imagine niyo 1930s pa na-develop, hanggang ngayon nagagamit. Bakit? Patungkol yun sa salita ng Diyos na hindi nalalaos, hindi naluluma, hindi matitidag kailan paman. Kaya, talagang isang kagalakan at pribileyo na tayo ay makinig, mag-aral, at yung buhay natin ay talaga i-align natin sa Word of God. Paano ito ay hindi kailanman magmamaliw. Ayan, diba? Sige tayo manalangin. Panginoon, aming Ama, sa mga sandaling ito, kami po ay mag-aaral ng mga salita at ito po ay aming kagalakan. Hindi po ito kabigatan. Hindi po ito nakakaboring, O God. Kundi, Panginoon, ang iyong salita, sabi mo po sa iyong salmo, it is more precious than gold, sweeter than honeycomb, napakatamis. Ito po ay mas mahalaga pa kaysa ginto, kaysa sa mga mamahaling alahas. Kaya Lord, makita mo po sa aming mga puso ngayon na pinapahalaga namin ang iyong salita, na ito po ay excited kami mapakinggan, mapag-aralan, at higit sa lahat, ito po ay sa iyong biyaya, nais po naming ipamuhay, i-apply sa araw-araw naming buhay. Alam po namin lahat ng ito ay sa biyaya mo lamang. Lord, thank you. O Holy Spirit, buksan mo ang aming spiritual eyes and ears. Tulungan mo kami mag-focus sa aming pakikinig sa iyo. Alam namin, hindi po kayo papayag na hindi kami turuan, baguhin, at pagpalain sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ako po ay bunga ng discipleship.
si pastor ay may nag-alaga rin sa kanya bago pa siya pumunta dito sa Manila, doon sa Bicol, ang kanyang pastor at ang kanyang diakonesa, yun ang nag-alaga sa kanya. Okay? Kaya ganon, na lamang ang aming intentionality, ang aming pagpupursige na akayin ang IRM Las Piñas sa patuluyang paglago. Yan. Okay. Kaya ngayong umagan to, ang ating pong pag-aaral, combination na to ng Life Empowerment Series at mensahe ng Panginoon. Pinamagatan ko po tong keep going, keep growing. Oo. Kayo nga, 1, 2, 3, go! Keep going, keep growing. So, magpatuloy tayo, yan, sa pagpapatuloy, yan. Sa paghayo, ano pa, magpatuloy tayo sa paglago. Yan. So, yung aking assistant, yan. Eto na, mga kapatid. May nag-share sa atin ng gospel. Tumanggap tayo sa Panginoong Yesus bilang Panginoong tagapagligtas. At ipinagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. So, what's next? Ano na ngayon ang kasunod? Di ba, tayo ay mag-share ng gospel sa December. Tayo rin, una sa lahat, na bahagi na ng Ebanghelyo. At tayo ay tumanggap kay Jesus. I-ensure natin yan sa bawat isa kung talagang ang naranasan to. Yung sinasabi nating pagtanggap sa dakilang kaloob ng kaligtasan. Ayan, hindi papayag tayo na hindi ito ma-review sa bawat isa. So ngayon, pag tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ano nakasunod nun? Yan. So ito, ang sabi dyan, sa Colossians 2 verses 6 to 7, ay ito ang nakasulat. Yan. Aking 1, 2, 3. Yan. Yung code ko. Ano nakasulat dyan? Yan. Sabi, continue to live in Him, rooted and built up in Him. Para kayo magkaroon ng active participation, ako magbabasa sa English noong mga verses, kayo sa Tagalog. Okay ba? Yan. So ngayon, Colossians 2, 6, 7. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Kayo naman, mga kapatid. 1, 2, 3, go. Amen. So, after natin daw tanggapin ang Panginoon Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ang gagawin natin, mamumuhay tayo sa paraang karapat-dapat sa Diyos. Magpapakatatag tayo, patuloy tayong lalago sa pagkakilala sa Kanya. Ano pa? Magpakatibay tayo sa pananampalataya na itinuturo sa atin dito sa church, sa life group, at higit sa lahat, lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Ngayon pa lang week na to, no? Ito papasok, Thanksgiving week sa Amerika. Last Thursday of November, yan, ay Thanksgiving Day. So, lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Yan. So, ngayon, eto na, the will. Yan. Paano kaya, ayan, ito yung pag-aaralan natin, how can the will teach us about living our lives in Christ? Paano kaya itong will ilustrasyon ng gulong, matuturoan tayo kung paano mamuhay ng patuluyan na kasama si Kristo o para kay Kristo. Una sa lahat, first, let's better understand the parts of the will and its functions. So, aalamin natin ang iba't ibang bahagi ng isang gulong at kung ano-ano ang function nito, gamit nito. Yan. Una, the hub. Ang tawag sa Tagalog,
ito yung sentro, pinakasentro ng gulong. Yun yung gitna. Ayan, kaya merong arrow dyan. What is the hub? Sabi this is the source or torque that rotates the wheel. It is the center that empowers the rest of the wheel. So, yung po ang pinanggagalingan ng lakas o puwersa na nagpapaikot sa gulong. Yung bilog na yon, yung hub. Yan. So, ang torque, sabi nga, yun yung nagpapaikot sa isang gulong mula sa kanyang sentro papunta doon sa ibang bahagi ng gulong. Pangalawa, the spokes. Ito lang po yung basic parts ng gulong. Paano pag ngayon mas komplikado na, di ba? Yung iba't iba pa. Spokes. Ano naman ang spokes? This helps the hub and the outer rim to be in sync with each other. It delivers the power from the hub to the rim of the wheel. It keeps the outer rim from being crushed. So, ang spokes, ito po yung mga baras o yung mga, sabi nga niya, patpat, yung ibang translation, na naguugnay sa sentro at sa gilid ng gulong. So, nakita niyo yan, ha? Yun yung spokes. Yan. Na meron naman diyang arrow. Ano ang function ng spokes? Tinutulungan itong maging magkahanay at magkasabay ang hub at ang outer rim. So, di ba, pantay? Hindi pwede ang spokes, iba-iba ang size. Dapat equal siya. Para na sa gayon, talagang ang pag-ikot ng galong ay balansyado. Hindi pwedeng mas may haba yung isang spoke, yung isa mas maliit. Hindi pwede. So, dapat equal siya. Yan. And then, ipinapasa ng spokes ang lakas mula sa hub. Yan. So, mula doon sa sentro ng gulong, ito yung nagpapasa doon sa outer rim nung puwersa ng gulong. Yan. So, ang spokes din, pinipigilan nitong mawasak o madurog ang outer rim. O, ito na ngayon ang rim. Ano ang rim? This converts the internal torque and power of the hub into external action. It represents the internal source to the external world. So ano naman ang rim? Ito ang naglilipat ng lakas at puwersa mula sa sentro ng gulong patungo sa panlabas na galaw. Ipinapakita nito kung paano ang panloob na pinagmumulan ng lakas ay nagiging epekto sa paligid o sa mundo sa labas. Yan. So, yan ang 3 basic parts ng gulong. Hub, spokes, rim. Ngayon, paano yan i-relate sa Christian living? Yan. Next slide. The wheel. Alam niyo, buwan na ang kinuha ko to sa video presentation. Ano niyo to, ma-access niyo, ma-research niyo to sa YouTube. Ayan, video presentation ng The Wheel. Ayan. In-screenshot ko yon bawat slide. Yan, ganun, pagtsatsaga ginawa ko dyan. Paano sabi ko, eto na yung pinaka-the best na pwede magawang PowerPoint. Yan, illustration dito sa topic na to. So, for followers of Jesus Christ, para sa atin na tagasunod ni Jesucristo, ano ang pinakasentro ng ating buhay Kristiyano? Walang iba siyempre, lahat tayo, unanimous, sasabihin natin, Jesus is the center. Jesus must be the center. Jesus must be the hub of our lives. Kaya nga may kanta, Jesus be the center of my life, di ba? Yan, di ba? So, paano? Ang dapat sa buhay Kristiyano, si Kristo ang pinakasentro nito. So, nakita natin dyan, for followers of Jesus Christ, Christ is the center of our lives, the hub. He is our driving force, the torque,
and source of power for life. He transforms us to be like Christ and leads our lives according to His perfect plan. So siya ang pinakasentro ng ating buhay. Siya ang ating lakas at pinanggagalingan ng ating kapangyarihan sa pamumuhay natin bilang mga mananampalataya. At siya ang nagbabago ng ating buhay para maging katulad tayo niya. At inaakay niya ang ating buhay, binibigyan niya ng purpose, ng layunin, ayon sa kanyang perpektong plano sa ating mga buhay. Okay. Next. Christ the center. Sa Bible College, ito po ay exam ng aking mga estudyante itong nakaraang Thursday lang. Ang isa pong tinuturo ko doon na subject ay discipleship. Hindi maaaring hindi ko i-share ang wheel illustration sa mga estudyante ko at ang aking mandato sa kanila, as much as possible, sa uluhin nyo to. Ilagay sa puso at isipan sapagkat ito ang basic na tool para maturuan ang ating mga ginagawang alagad. Paano nga ba talaga maaari tayong magpatuloy sa ating buhay, pananampalataya? Pastor, naturo ko ba sa inyo to? Parang naturo nyo, no? Ayan. Pero hindi ko kayo pinag-exam na dapat sa ulo lahat yan. Drawing, sila pinag-drawing ko. Ayan, lahat ng drawing na yan, pinagawa ko nitong Webes. At sa Bible College, pinapag-memorize. Naku, baka matakot kayong mag-enroll sa Bible School. Sila pastor, nung nag-aral, pinag-memorize sila ng 72 verses. Ang tawag doon ay topical memory system. Gamit din yun ng navigators. Paano ang navigators ministry, talagang pinopromote nila ang memorization ng Bible. Yan. So, yun pa rin ay, ayan, hindi graduate si pastor, hinabol siya ni Jack Sara. Nung hindi pa niya nakumpleto, pastor, balik kayo sa school, dapat makumpleto nyo lahat, 72 verses. At si Bishop, alam niyo po ba, pinasusulat niya yan na exam, pati punctuation marks, dapat tama, walang mali. Ganun. Yan. So, etong mga verses na to, matatagpuan to doon sa unang 12, A1. Paano? Yung 72 verses, dinivide siya sa 6 division. Ito, A1, live the new life. Yan. So, itong mga talata na ating mapapag-aralan, nakapaloob to. Ibig sabihin nito, paano ba maipapamuhay ang bagong buhay kay Kristo? Yan. Live the new life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. 2 Corinthians 5:17. Kayo naman, mga kapatid. 2 Corinthians 5:17, go. Yan. Yan. So mga kapatid, ang sabi dyan, kapag tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, dapat nakikita sa pagbabago sa ating buhay. Bagong pananaw, bagong prioridad, bagong layunin, bagong nasain sa buhay, new desires, yan, new perspective, new worldview, new habits. Yung mga dati mong hindi ginagawa, dati wala kang pakialam sa Bible. Yan. At wala kang panahon mag-pray o sumimba. Pero kapag ikaw ay bagong nilalang, alam mo na ito ay mga bagay na nagbibigay kaluguran sa Diyos. So, nababago yung habits, no? Yung mga pinagagawa natin pagkilos. Dapat ito ang makita sa kung sentro si Jesus ng ating buhay. Pangalawa pa, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kayo naman mga kapatid, 1, 2, 3, go.
ang bottom line, hindi na tayo ang nabubuhay ito sa buhay natin ngayon. Dapat si Jesus na ang Panginoon ng ating buhay. Siya na ang tsuper ng ating buhay. Siya ang may hawak na manibela ng ating buhay. So, hindi na tayo ang nakaupo sa trono ng ating buhay. Si Jesus na ang nakaupo doon sa trono ng ating buhay. Yun ang meaning kapag sinabing Christ is the center. That means, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, whether paggamit ng pera, paghanap ng lifetime partner, pagpili ng career, o kaya ng course sa college, o kaya maging sa pakikipagkaibigan, o kaya kung ano ang ating magiging hobbies, interest na gagawin, no? Yung libangan. Lahat ng to, even in our family living, ibig sabihin nito, si Jesus na ang dapat nasusunod. Siya ang Panginoon. Because, if Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Pag si Jesus ang hindi Panginoon na lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi talaga siya Panginoon. Okay? So, yun ang meaning. Kumbaga, sa lahat ng ating decision making, even sa business, sa mga investment, yan, palagi ang una natin sasabihin, Lord, kalooban mo po ito, akayin mo ko, gabayan mo ko. Panginoon, liligawan ko ba ang babaeng ito? Gabayan mo ko, bigyan mo ko ng karunungan. Panginoon, bibili ba ako ng bagong bahay? O kotse? O ano man, cellphone? Gabayan mo po ko. Yung palagi tayong nagkukonsulta sa Diyos. Kapag ganito po ang ating attitude na sa buhay, na hindi kagad tayo ang gumagawa ng desisyon, ibig sabihin nun, si Jesus na ang Panginoon ng ating buhay. Yan ang isang konkretong kapahayagan. Gets niyo po? Ayan. Ayan. Dito ba ako papasok na trabaho? Ayan. Okay. Next. The will. So, tapos na tayo doon sa hub. Pupunta na tayo ngayon sa, sa rim. Sa rim. For followers of Jesus Christ, sabi dyan, we are obedient Christians in action, empowered by the Holy Spirit. Wow. Bilang tagasunod ni Kristo, bilang alagad ni Kristo, tayo daw ay mga amen declaration to, masusunuring Kristiyano sa kilos at gawa na pinapalakas ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi sa sarili nating galing, kundi sa kapangyarihan at lakas ng banal na Espiritu. So yon ang rim. Yan. Ito na po ang ating supporting verse. Romans 8:11. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give to your mortal bodies through his spirit who lives in you. 1, 2, 3, go. Yan. So, ang banal na Espiritu, nung tumanggap tayo sa Panginoong Yesus, ang Holy Spirit ang nanahan sa atin. Ang tinanggap talaga natin, ang Holy Spirit. Paano si Jesus, di ba, nasa langit na? So ngayon, ang nananahan na sa atin ay ang banal na Espiritu. Paano yung Trinity? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang kasama na natin ngayon, na nasa buhay na natin ang banal na Espiritu. At siya ang nagbibigay ng kapangyarihan kung paano natin maipapamuhay talaga ang buhay, bagong buhay kay Kristo. Kaya huwag kayong a-absent sa linggo. Paano patungkol sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang ating pag-aaralan. Yan. For followers of Jesus Christ,
God wants us to love Him with all our hearts, minds, and souls. He calls us to love Him by obeying Him in all things. The Holy Spirit, who now lives in us, will help us to live a victorious life of worship. Ay nako, na-preach na natin dito yan sa church, na ang pinakamahalaga sa lahat, ibigin natin ang Diyos, passion for God, di ba? Ibigin natin ang Diyos ang ating buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa, ang buong puso, yan. Tayo ay tinawag ng Diyos para mahalin natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya sa lahat ng bagay. Ano pa? Ang Banal na Espiritu na nabubuhay sa atin, ang tumutulong sa atin para tayo makapamuhay na matagumpay sa ating buhay ng pagsamba sa Diyos. Ito yung supporting verse, Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Okay. 1, 2, 3, go. Sa totoo lang, itong pagsamba na ginagawa natin, hindi to ang pinaka-kumpletong uri ng pagsamba na hinahanap ng Diyos. Hindi ito ang kabuuan. Diba? Tawag natin dito worship service. Ang tunay na pagsamba na kinalulugdan ng Diyos ay yung isang buhay na sumusunod sa Diyos. Yun ang tunay na pagsamba. Obedience to Christ. Ang pagsamba, hindi lamang yung pag-awit, pagsayaw, pagtugtog, kundi ang pagsamba, tunay na pagsamba, ay pamumuhay para bigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa araw-araw nating buhay. John 14:21. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. 1, 2, 3, go. Okay. Di ba sabihin natin, pag tayo nagpe-prayer time, sabihin na, Lord, I love you, Lord, I love you. Kung magkakapagsalita talaga hanggang sa atin, talaga, hindi nga lang siya gagamit ng we. Ganyan, di ba? We. Parang, di ba? Talaga, totoo. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay ipapakita sa ating pagsunod sa Diyos, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga utos. Yun ang tunay na kapahayagan na talaga minamahal natin ang Diyos. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Okay? So, ano yung susundin din natin? Kung ano yung nakasulat na sinabi ng Diyos sa Biblia. Andito na kumpleto na eh. Kung ano ang dapat nating sundin. Okay. So, the will. Nakakadalawa na tayong parts. Have, si Kristo ang sentro. Rim, obedient Christians in action, empowered by the Holy Spirit. Yan. So, for followers of Jesus Christ, tayo yon. Tayo yon, mga kapatid. We can now enjoy an intimate and personal relationship with God. And ito na yon. Pupunta na tayo sa susunod na bahagi ng gulong o will illustration. Dahilan sa tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos, na-enjoy natin ngayon ang malapit na kaugnayan sa God. Napansin nyo ba yon? Dati, parang ang Diyos, tingin nyo, parang pulis na nasa langit, tinitingnan tayo kung ano lang ang kapalpakang ginawa, may violation, nako, paparusahan ako ng Diyos. Paano?
ginawa ko to, nagkasala ako sa Kanya. Pero dapat, kapag ikaw ay naging tunay na Kristyano na mananampalataya, nag-iiba na ang perspektibo natin sa Diyos. Ang Diyos hindi lang pulis, hindi pulis talaga. Ang Diyos ay ang ating Ama na nasa langit, na gusto niya na tayo ay akayin. Di ba wala namang tatay na gusto mapahamak ang mga anak? Hindi katanggap-tanggap na tatay yun. Kumbaga parang sabihin, tatay ba yan? Gusto niyang saktan o ipahamak ang kanyang mga anak. So, how much more ang Father in heaven? Diba? At praise God, nung tayo ay nagkaroon na ng kaugnayan, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Kanina habang nagpe-prepare ako dito, paano si Ate Leonie, JIL, TV, church. Yan. Hindi palagi yan, napapakinggan ko pa habang nagpe-prepare. Sabi nung preacher ng JIL kanina doon, maganda yung mga sinasabi niya. Ang pinakamahalaga na titulo na pwedeng nating maranasan o matanggap sa mundong ito, hindi yung presidente, hari, CEO, diba? Mayor, governor, yan, or barangay captain, ang pinakamahalaga at pinakamataas na tawag, titulo na pwede nating matanggap, pagiging anak ng Diyos. Wow! Walang titulo na pwedeng pumantay at humigit doon. Anak tayo ng Diyos. Kung kaya, na-enjoy natin ngayon itong intimacy, relationship natin sa God. Tawag nga natin sa Kanya, di ba? Abba, Father. Di ba? Ibig sabihin nun, personal yun. Malapit yun, nakaugnayan. Take note mga kapatid, yung John 1:12. Hindi lahat anak ng Diyos. Lahat nilikha ng Diyos. Lahat tayo, di ba? We were created by God, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sino lang ang anak ng Diyos? John 1:12. To those who received Him and who believe in His name, He gave them the right to become children of God. So, tayo, masasabi natin anak tayo ng Diyos kapag tayo ay nagtiwala, nanampalataya sa Kanya at tinanggap natin si Jesus sa ating buhay. Yun, anak tayo ng Diyos. Actually, yung Our Father na prayer, the Lord's Prayer, ang may karapatan talaga mag-pray nun, Our Father who art in heaven, yung mga anak ng Diyos. Tayo yun, di ba? Tayo yun. Our Father who art in heaven. Grabe, di ba yung napakalapit na kaugnayan? Hindi man tayo nagkaroon ng malapit na kaugnayan sa earthly fathers natin, very distant, lalo-lalo na kung nabuhay sila ng mga unang kapanahunan, ang layo, di ba, ng mga tatay sa anak. Pero, bawi tayo. Meron tayong Ama sa langit na napakalapit sa atin. So, ang ganda, di ba? Paano natin nourish itong relationship natin sa Father? Through prayer and through His Word, God's Word. Yan. Nakita nyo na, yan na yung nandun na tayo sa spokes. The vertical spokes. The vertical spokes. Yung vertical spokes, yan yung relationship natin sa Diyos. Relationship natin sa Diyos na ito ay nanonurture through His Word and prayer. For followers of Jesus Christ, the Word. Christ is the Word. John 1:13 and 14. John 1:14. So God's Word helps us to know Jesus and enjoy the fullness of His grace and truth. Being saturated in the Word helps us to be Spirit-filled and fruitful in life. God's Word nourishes us and equip us to be victorious against Satan attacks. So, ano ang kahalagahan ng salita ng Diyos? Ito ang nagbibigay sa atin ng tagumpay laban sa kaaway kay Satanas. Ito rin ang nagpupuspos sa atin pag tayo ay puno, babad sa salita ng Diyos, napupuno tayo ng Espiritu ng Diyos.
kapag tayo ay napuno ng Espiritu ng Diyos, tayo ay nagiging mabungang mga alagad ni Kristo. Ano pa? Ang salita ng Diyos, ito ang tumutulong sa atin na makilala si Jesus. At ma-enjoy natin yung fullness, kabuuan ng kanyang biyaya at ng kanyang katotohanan. Grabe. Mga kapatid, kung wala pa kayong YouVersion na app sa Bible, paki-download. Okay? Huwag niyong kalilimutan ha, pag uwi niyo, YouVersion, Y-O-U version. Libre ang app na to dito sa Play Store natin. Alam niyo po ba, nitong last week or 2 weeks ago, nag-celebrate ang YouVersion ng 1 billion download. Grabe. 1 billion download ng app nila doon sa mga gadgets, sa cellphone. 1 billion. At it's counting every second, every minute. Dumadagdag. Yung vision na yon ng YouVersion, nagsimula lamang sa isang lalaki na nandun siya sa airport, naghihintay siya ng flight niya sa Ohio, at ang tanong niya, ipinaisip ng God sa kanyang isip ay ganito, paano kaya makakatulong ang modern technology sa panahon na ito, 2006 ito 19 years ago. Itong lalaki na ito ay yun ang iniisip niya, paano makakatulong ang technology para ang Biblia ay makarating sa buhay ng mga tao. Ito ay maunawaan ng mga tao. So, napakasimple ng kanyang pangarap. Yun lang. Hindi rin siya IT. Kundi nakipag-partner siya, collaboration with other Christians. At alam niyo po ba, ang YouVersion, hindi siya monetized. Kaya wala siyang mga ads. At ang YouVersion ay maraming nakipag-partner ng ibang ministries nandun sa app na yan. Ang dami, pati Bible app for kids. Yung mismo, ang mga bata, meron ng mga games. Imbes na ang mga anak natin, di ba? Iba ang mga nilalaro ng games. Dito sa YouVersion, merong Bible app for kids. Nagkaroon sila ng celebration, Celebrate Bible. Pag nyo yan dinownload, buksan nyo yung video at panoorin nyo po ang Celebrate Bible. Na celebration nila na nakaabot ng 1 billion ang YouVersion. Goosebumps, mga kapatid. Pag napanood niyo po, goosebumps talaga. So, merong praise and worship muna, sila Sisi, iba pa mga grupo. Pero yung bang makapanood ka ng video na patotoo, autistic ang bata, non-verbal ang bata, pinapanood niya ng mga Bible app for kids, yung bata, na anak niya, ang unang salita na lumabas sa bibig ng bata, mga verses na napakinggan ng bata doon sa Bible app. Wow! Ganon mga kapangyarihan ang Diyos. Imagine non-verbal autistic child. Pero ang unang nalaman na sinabi mga salita, verses ng Bible. At nandun yung mag-ina na in-invite. Ginawa kong assignment to sa aking mga estudyante, sabi ko, panoorin nyo, mag-reflect kayo, gawa kayo. Kawawa naman sila doon, no? Yan. Gumawa kayo ng 5 lessons na makukuha nyo dito sa pagpanood nyo ng Beyond a Billion na video. So, mamaya mga kapatid, pag uwi nyo, i-download nyo na ang YouVersion ng Bible. Paano ganito makapangyarihan ang mabisa pa rin ang salita ng Diyos. At kahit wala na tayo sa mundong ito, nasa langit na tayo, ang salita ng Diyos maiiwan. At ito ang panghahawakan ng ating mga susunod na henerasyon, mga anak. Kaya mahalaga talaga na ito ang ikarga natin sa isip nila at sa puso nila. Paano? Tayo mawawala pero ang salita ng Diyos hindi papanaw. Ang sabi, all scripture is inspired by God, is God-breathed, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Pakibasa mga kapatid, 1, 2, 3, go.
Yan. So lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos, kaya pala siya very powerful and effective. Paano God breathed mula mismo sa Diyos. Ang Biblia, ang Biblia ay hindi lamang naglalaman ng salita ng Diyos, ang Biblia mismo ay salita ng Diyos. So, kaya ganun siya ka-powerful. Ngayon, isa pang verse, Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in it, then you will be prosperous and successful. 1, 2, 3, go. Yan muna. Sa Joshua 1:8 na tayo. Forward. Yan. Isa pa. Yan. 1, 2, 3, go. Okay, so dapat ang ginagawa natin sa Word of God, meditate it day and night. Ang meaning ng meditation, hindi lang yung simpleng basa, ninanamnam, hinihimay-himay. Ang goal, paano ito ma-apply sa aking buhay. Pangalawa, yung spokes, Word of God. Ang Word of God, paano nangungusap ang Diyos sa atin. Ano naman prayer? Paano tayo nakikipag-usap sa Diyos. Abi dyan, prayer is having a conversation with God. We speak to Him and speaks to us by His Spirit or truth and comfort, of truth and comfort. God commands us to pray because like a father, He wants to listen to His children and bless them with His good and perfect gifts. Man. Alam na natin to. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Nakikipag-usap tayo sa Diyos at nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Bakit tayo nais ng Diyos na manalangin? Paano? Bilang Ama na nagmamahal sa atin, gusto niyang mapakinggan ang ating mga tinig. No? At ibigay. Actually, di ba meron sa John 16:24, until now you have not asked. Ask and you will receive so that your joy may be full, may be complete. Pag ako lumalapit sa God, sa prayer, Lord, thank you, hindi ka KJ, hindi ka killjoy. Yung mga, although hindi lahat ng inihiling natin sa God ay kalooban niya, pero may mga verses na ganito na nagbibigay sa atin ng consolation. Hindi killjoy ang God, na kapag tayo ay lumapit sa Kanya at ang iniling natin ayon sa Kanyang kalooban, ibinibigay niya yun sa atin. Bakit daw? So that our joy may be full. Para daw malubos ang ating kagalakan. O di ba? Hindi KJ ang Diyos eh. Paano nga? Loving Father siya eh. Kaya sa ating pananalangin, di ba ang sarap na ganon pag lumapit ka sa tatay mo, alam mo na itong tatay na to na yung nilalapitan, more than willing at siya ay excited din ibigay sa atin yung ating hinihiling. Paano mahal niya tayo? Eh, lalo na yung mga nanay at tatay dito, pag mahal naman niyo yung mga anak no, di ba? Ang dali nang ibigay. Eh, how much more ang God, di ba? Kaya nga lang, dapat ang hiniling natin sa Kanya according to His will. Oh, paano naman natin matitiyak na ang mga hinihingi natin sa Diyos ay kalooban niya? Ito ang mahalagang verse, John 15:7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. 1, 2, 3, go. Gusto nyo ng answer prayer? Palagi magbasa ng Bible. Paano dito sa Bible, malalaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At kapag tayo ay nanalangin, ayon sa kalooban ng Diyos, tiyak tayo na ito'y papakinggan. 1 John 5:14-15. Yung prayer guide na binigay sa atin ni M.A. Donna last week, yan. Sure tayo, papakinggan yun ng Diyos. Paano? Ang ganda nga sabi niya, ano ko nga siya ni-comment ko, yung nagawa ni prayer ni M.A. Donna, scriptural prayer. According sa Word of God. Basihan ang salita ng Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi tugunin ng Diyos. Bakit? Salvation ng soul.
Eh, yun ang kalooban ng Diyos, maligtas sa mga tao eh. Lord, sabi mo po sa yung mga salita, ganito. Yung, di ba yung mga anak nyo, Mami, sabi mo sa akin, pag ako naging honor, bibili mo ko nito. Di ba, ganon? Yung pinangahawakan lang yung sinabi mo, tayo rin, di ba, sa anak, bilang mga anak ng Diyos, Lord, sabi mo po sa yung salita, ganito. Kaya alam ko po, ibibigay mo. So, ibig sabihin, kapag ang lapit natin sa Diyos, palagi tayo nagbabasa ng Bible, alam na natin kung ano ang gusto ng Diyos. Kung kaya, pag alam na natin ang gusto ng Diyos, pag tayo humiling sa Diyos, alam natin kung tutugunin yun ng Diyos. Ganon tayo kalapit sa God eh. Next, Philippos 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. 1, 2, 3, go. Pag tunay kang mananampalataya, hindi ito ang motto mo. Why pray if you can worry? Bakit pa mananalangin pwede namang mabalisa? Kisyon. Kapag tunay kang mananampalataya, ito ang motto sa buhay. Why worry if you can pray? Bakit ako mababalisa kung maari naman ako manalangin? At ito ang ating panghahawakan. Philippians 4:6-7. Sabi ng God, huwag kang mabalisa sa anumang bagay, kundi pambayad sa utang, pambayad sa bills. Yung pagpapagawa natin ng bagong sambahan, hindi tayo mababalisa. Lalong-lalo naman yung mga promotor. Diba? Diba talaga, sabi ng God, ito ang pangako niya. Huwag tayo mabalisa kung saan manggagaling at magpapatuloy-tuloy ito. Diba? Matatapos to hanggang July. Hindi tayo mababalisan. Baka matigil kaya. Baka may magkaproblema kami along the way. May magkaproblema sa business. Di ba? Hindi yun natin i-entertain. Bakit? Pwede tayo manalangin at tutugon ng Diyos. So, there's no room for worry. Sa lahat ng ating mga ginagawa, alam natin, lalo na ayon sa kalooban ng God. So, bawal mag-worry, bawal. Don't worry, be happy. Nako. Don't worry, just pray. Ayan. Next, eto na. For followers of Jesus Christ, the vertical spokes are about our love relationship with God. The horizontal spokes have to do with loving our neighbors, ourselves, both believers and those who are not yet in the faith. Tapos na tayo sa vertical spokes. Nandun na tayo sa horizontal spokes. Ang horizontal spokes, ito naman yung relasyon natin sa tao, sa ating kapwa-tao, both Christians and non-Christians, mananampalataya at hindi mananampalataya. Unahin natin yung fellowship. Pag fellowship, sure tayo, tumutukoy ito sa mananampalataya. What is fellowship? Fellowship in Greek is koinonia, which means sharing in common. Since our commonality is being in Christ, our fellowship can only exist among believers who are committed to following Jesus. It is about sharing our lives, blessings from God and His Word, loving, serving, encouraging one another, praying together. And, yan. Ito yung pinakapaborito ko mga kapatid na term sa patungkol sa fellowship, koinonia. Greek word. Ang ibig sabihin ng koinonia sa Acts 2:40-47, hindi lamang pag-share ng buhay, pag-share din ng even ng resources. Di ba sabi nga ni Apostol Pablo noon, nagbenta yung mayayaman ng kanilang mga ari-arian para yung mga pinagbentahan nila, ibibigay doon sa mahirap, kaya wala nang naghihirap doon sa iglesia. Ganong klase ang koinonia, yung sense of community. So, tayo ay nagbabahaginan ng ating buhay. Dito sa IRM Las Piñas, nawa ang prayer natin, maging tunay tayong community. Na ang buhay natin ay shared lives. No?
We share food. We share our Christian living, our journey together. Tayo ay sabay-sabay, sama-samang lalago. Yan. At magpapatuloy sa pagsunod sa Panginoon. At tatanggapin natin sabay-sabay ang mga pagpapala ng Diyos at mula sa kanyang mga salita. At pag sinabing koinonia, yung bawat isa sa atin, naglilingkuran tayo sa isa't isa. Fellowship, Matthew 18:20, for where 2 or 3 come together in my name, there am I with them. Okay. 1, 2, 3, go. Yan. So, sabi ko nga, nandito ang Panginoon. Next verse sa fellowship. And let us consider may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. 1, 2, 3, go. Oh, mga kapatid, wala pa tayo sa mundong ito. Noong pangunang iglesia sa New Testament, ito na paalala. Huwag kayo umabsent. Di ba? Hanggang ngayon, yung pa rin ang paalala sa mga mananampalataya, huwag kalimutan ang mga banal na pagtitipon. Paano ginagamit ito? Para magpalakasan, magpaapuyan tayo sa isa't isa, hindi tayo manlamig sa ating pananampalataya. O, di ba? Palakasin natin ang loob ng isa. Dahil, imagine to, yung verse na to, nung sinulat, sabi, malapit na raw ang pagdating ng araw ng Panginoon. Noon pa yon. Di lalo na ngayon sa panahon natin, lalo malapit. Kaya palagi natin isipin, oo nga Lord, malapit ka nang dumating, kaya talagang hindi ko ito pababayaan ang mga gawain ng pagtitipon na godly gatherings. Yan. Panghuli na spoke, witnessing. Ano ang witnessing? Witnessing is an overflow of our experience of God through Christ and by His Spirit, testifying to what we have seen and heard and have believed. It is about becoming fishers of men and women, winning souls for Christ and for His kingdom. It's about sharing the gospel, Christ's death and resurrection, and our hope in its second coming. Gusto kong basahin mismo yung aking nasulat dito. Ano ang witnessing? Ang pagpapatotoo ay ang pag-apaw ng ating karanasan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo at ng Kanyang Espiritu. Pagbibigay patotoo sa mga bagay na ating nakita, narinig at pinaniniwalaan. Ito ay tungkol sa pagiging mga mamamalakaya ng tao, paghahanap at pag-abot ng mga kaluluwa para kay Kristo at sa Kanyang kaharian. Ito rin ay tungkol sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo at ang ating pag-asa sa Kanyang muling pagparito. Mga kapatid, ang ginagawa nating Life Empowerment Series, ito ay magkukulminate sa witnessing. Pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Why? Sabi sa Matthew 4:19, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." 1, 2, 3, go. Sa ginawang pagtawag sa atin ng Panginoong Yesus, ang isa sa goal niya, bakit tayo tinawag upang maging mananampalataya? Para rin tayo maglapit ng ibang tao sa Kanya. Hindi lang tayo. Kaya tayo nag-iimbita. Ayan, so meron tayong mga VIPs. Kaya tayo ay humihimok. Nagsasabi tayo, "Oy, kapatid, punta ka naman, sama ka sa church, mag-join, attend ka ng service namin." That is part of witnessing. Romans 1:16,
I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believe. First for the Jews, then for the Gentile. Mga taga-Roma 1:16, go. Mga kapatid, wala kayo nung Miyerkules, pero isa sa mga napanood namin na video, yung jaywalker, wag dapat mahiya na ibahagi ang ebanghelyo sa ibang tao. Ito ang pinakabasihan. Bakit hindi dapat tayo mahiya? Yung nga, sinishare nga natin yung mga memes, di ba? Tayo, ang bilis natin mag-share. Yung mga nakita nating reels na nakakatuwa, yung mga jokes, ang bilis natin magpasa, mag-forward, noong mga, lahat ng mga, kumbaga, komedya, yung mga reels, di ba, yung mga vloggers, yung mga content nila, ang dali natin yan ipasa, hindi tayo nahiya. Excited pa tayo, ang saya-saya natin i-share, i-forward sa mga kaibigan natin. Pero pag Bible na, at word na ng God, at gospel, nahiya, parang nakakaya sa Lord. At dapat tayong hindi mahiya. Bakit? Paano itong ebanghelyo na i-share natin sa kanila, ito yung kapangyarihan ng Diyos para sila ay maligtas. Pag hindi natin ito sinare doon sa mga listahan natin, hindi sila maliligtas. Ano ang kabaliktaran ng kaligtasan? Kapahamakan. Imagine, ikakahiya mo ba ang isang bagay na magbibigay pinakadakilang pagpapala sa isang tao? Hindi. Kapag alam mo na ang isang bagay na ito ay magdudulot ng pinakadakilang pagpapala sa kanila, lalo kang magiging matapang, ibahagi ito sa kanila. Di ba? So, nawa, ito yung ibigay ng God sa atin, yung courage and boldness, na ito ang magiging basehan natin. Lord, ang ebanghelyo mo, ito ang kapangyarihan mo para sa kaligtasan ng mga tao. Kaya hindi ko ito ikakahiya. Sapagkat kung hindi ko ito ibahagi sa iba, sila'y mapapahamak, hindi sila maliligtas. So where do I start? Ito na po ang ating paglalagom, ang summary ng ating 4. The wheel illustration, no? Hub, Christ the center. Ream, obedience is Christ. Obedient Christians in action, empowered by the Holy Spirit. Spokes, the vertical spokes, Word of God and prayer. The horizontal spokes, fellowship, witnessing. Bakit, mga kapatid, ito ay mahalaga nating isa puso at isa isip? Kung nais natin patuluyan lumago sa Panginoong Yesus, itong 4 na to dapat nakikita sa atin at patuloy na gumagawa. Malabo na ang isang tumanggap kay Kristo ay lumago sa kanyang Christian life kung wala siyang panahon sa Biblia, pag-aaral ng Biblia, wala siyang panahon sa pananalangin, wala siyang panahon sa fellowship, wala siyang panahon sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. At hindi si Kristo ang sentro ng kanyang buhay at hindi siya sumusunod kay Kristo sa kanyang buhay. Pero kapag itong lahat ng elemento na to nasa wheel illustration, nangyayari sa buhay ko at bawat isa na miyembro ng IRM Las Piñas, mare-revolutionize ang lugar natin kinaroroonan. At makikita talaga yung paglagong tunay na ninanasa ng Diyos na makita sa atin. So, where do I start? Ito na yung application natin. Mag-life group tayo, ha? This week, para lalo natin ito ma-discuss. Ano ang una natin gagawin? Pray. Sa Tagalog ko na lamang po ito babasahin. Una sa lahat, manalangin. Pasalamatan ng Diyos sa lahat ng bagay. Ipahayag at ihingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanan araw-araw. At hilingin sa Kanya ang iyong mga tiyak na panangangailangan, pati na rin ang para sa iba. So pray, intercede for others. Number 2, magkaroon ka ng Biblia at basahin ito ng palagian.
Maaari ka rin makinig ng mga pagtuturo mula sa Biblia online. Gumawa ng personal na pag-aaral, mag-memorize na mahalagang talata, magbulay-bulay ng kanyang salita upang ipamuhay mo ito araw-araw. Get a Bible and read it regularly. Read your Bible, pray every day, hindi lamang sa mga bata. Read your Bible, pray every day hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Yan ang ating commitment. Read your Bible, pray every day. Number 3, dumalo sa isang maayos na simbahan na nagtuturo ng Biblia. Check! Nandito na kayo. We assure you, IRM Las Piñas is a good Bible teaching church. Amen? Amen. So, wag na kayong alalabas. Wag nyo nang tangkain. Yan. Bakit daw kinakailangan natin dumalo dito sa church? Para sa pagsamba, para sa fellowship, para mas lumalim pa sa pagkakilala sa Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang kalooban, para sa ating buhay. Number 4, share your personal experience of God with others. Ibahagi mo sa iba ang iyong personal na karanasan sa Diyos, ang iyong kwento kung paano ka naniwala kay Jesucristo at kung paano niya hinipo at binago ang iyong buhay. Gagawa po tayo ng testimony writing. Magsusulat tayo paano ito ang makapangyarihan patotoo ng natin sa iba ang buhay na binago ni Kristo. 5, sumali sa isang maliit na Bible study group o life group. Humiling sa Diyos na magpadala sa iyo ng isang mas mature na mananampalataya na tutulong sa iyong paglago. Praise God, ang church na to may life group. So, tayo ay intentional sa discipleship. At sisiguraduhin natin ang bawat isang miyembro ng life group. Number 6, huli. Sumunod sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal at paglilingkod sa iba, paninindigan sa pananampalataya sa gitna ng pagsubok at patuloy na pagsunod kay Jesus. Whatever happens, let us keep on obeying God. So mga kapatid, the will, yan na po ang ating review. Ayan. Yan po ang will illustration. Kapag ito ang ginawa natin sa ating buhay, makakatiyak tayo ng patuluyang paggalago. Yan, sinabi natin, keep going, keep growing. Kapag ito ay ating na-internalize, tayo ay manalangin. Lord, thank you po sa buhay ni Dawson Trotman. Yung ipinaisip mo sa kanya na tool, nung siya pa ay nabubuhay at maraming mga dekada at siglo na, o even dekada lamang ang nakalipas, pero napapakinabangan pa rin namin sapagkat napaka-helpful and beneficial pong tong will illustration. Lord, ang bawat isa na aking mga kapatid, pati po ako, tulungan mo kami na ito ay ma-internalize. Pahalaga namin ang iyong salita, ang pananalangin, ang pagsasama-sama bilang magkakapatid, ang pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, at gawin namin ito ng patuluyan, sabay-sabay, Panginoon. At ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Sa bawat araw, makita mo, Panginoon, na ikaw ang aming sinusunod. Ikaw ang tunay na Panginoon ng aming buhay. Hindi lamang tagapagligtas, kundi higit sa lahat, ikaw ang nasusunod sa aming mga buhay. Lord, thank you. Binigyan mo kami ng pribileyo na makapag-aral at wala pong reason para hindi po kami makapamuhay ng karapat-dapat sa iyo ayon sa iyong salita sa Colossians 2:6-7. That when we have received you, we will continue in you, Lord. We will live our lives for your name and in you, O Jesus. And Lord, we will continue, Lord, to obey you in all things. Na lalo-lalo na po yung mga nais mong ipagawa sa amin. Thank you, Lord. Pinagpala mo kami mula sa iyong mga salita sa umagang ito at alam namin, hahayo kami na may panibagong sigla at kapangyarihan na nagmumula lamang sa banal na Espiritu para maganap namin ang iyong kalooban
dakilain ang iyong banal na pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen.